Sa umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa all over the world guys at sa kabuong mundo. Ito po yung ating updates for today na tungkol sa Kimpaw ganap. Bago natin pisahan yung ating intro guys ay gusto ko lamang po batiin yung mga tao dyan. Yung mga senior dyan, yung mga fans natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya ito na po, introduce natin ng ating intro. Pasok! Nagsimulang ugnayan ni na Kim Cho at si Paolo Avellino, tinatawag na Kimpaw mula sa isang awkward na unang pakikita sa Star Magic Ball 2021. Ito ay ito yung kanilang tambalan ay lalong umikting at umani na Martin suporta sa kanilang mga serye at project na nagtuloy-tuloy sa pagiging rumors couple dahil sa kanilang magandang chemistry sa likod at harap ng kamera. Narito ang ilang mga detalye sa kanilang pag-uumpisa. Unang pakikita. Ayon kay Paolo, hindi nila kilala ang isa't isa noong una silang nagkausap sa after party ng 2011 Star Magic Ball na nilarawan nilang medyo awkward. Pag-unlad ng tandem. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng malalim na koneksyon na nakikita sa kanilang mga project kung saan madalas silang tuksohin at kinikiligan ng mga fans. Professional connection. Sa kabila ng pagiging malapit, nanatili silang professional sa set kung saan inilarawan ni Kim na minsan ay nakaka-stress ngunit nakakakilig ang pakikipagtrabaho kay Paolo. Ang kanilang tambalan ay nagiging matagumpay na resulta sa mga hits na project tulad ng What's Wrong with Secretary Kim at Alibi or Alibi guys. Nagsimula ang tambalan nila Kim Cho at saka si Paolo Avellino, kilala bilang isang Kimpaw, sa seryeng lang noong 2023. Bagamat matagal na silang nasa industriya, itong unang pagkakataon na opisyal silang naging screen partner. Unang pakikita. Narito ang mahalagang detalye sa simula ng kanilang pagsasama. Unang pagkikita 2011, ang unang litrato nila na magkasama ay nakuha si Star Magic Ball. Inamin ni Paolo na awkward ang unang pag-usap nila noon dahil di pa nila kilala ang isa't isa. Linlang 2023. Seryeng ito sila unang nakatrabaho. Hindi nasahan ang pag-usbong ng kanilang love team dahil ang kanilang mga karakter ay isa sa mga mag-asawang may matinding alitan at issue ng panloloko. What's Wrong with Secretary Kim 2024? Dahil sa lakas ng kanilang chemistry sa linlang, agad ditong nasundan ng Pinoy adaptation ng hit Korean series na ito, kung saan lalong minahan ng fans sa kanilang tampanan. My Love Will Make You Disappear 2025. Ito ang kanilang ugnayan. Kauna-unang pelikula, movie bilang magkaparehas sa ilalim ng Star Cinema. Alibi 2026. Pinakahuling project nila ang primetime series na ito na nagsimulang umere noong March 2026. Bago pa man sila naging Kimpaw, sinubaybayan na rin nila ang karera ng isa't isa
Napapanood si Paolo at Kim sa Pinoy Big Brother habang napapanood naman si Kim si Paolo noon nasa Strata ito. Sa kasalukuyan, patuloy ang espekulasyon tungkol sa real score sa pagitan nila. Lalo na madalas silang makita magkasama sa labas ng trabaho. Kaya nga sabi nila dito ay palagi silang nakikitaan sa labas man o sa loob o pati sa kondo ni Kimi. Ang pag-amin ni Paolo Avellino sa status nila ni Kim Chiu guys hanggang sa kasalukuyang April 2 guys 2026 hindi pa opisyal na inamin nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na sila ay magkasintahan or mag-live-in or something else bagamat marami silang pinapakitang senyalis na pagiging malapit sa isa't isa. Pero ayon dito sa ating legit na sources guys ay hindi man nila inamin makasintahan pero aminado naman sila na malapit na yung kanilang engagement at hindi lang nila yan sinasabi sa ating kasi mabibigla na lang tayo guys. Heto na guys, heto na, narito ang mga kabagong detalye tungkol sa kanilang status. Pinakabagong detalye guys tungkol sa kanilang status. Valentine's Day 2026 Revelation. Kinumpirma ni Kim Chiu sa isang press conference noong February 2026 na ang natanggap niya mga bulaklak o peonies at roses noong Valentine's Day ay galing kay Paolo Avellino. Nang tanungin si Paolo tungkol dito, ang tanging sagot niya ay masaya ako na masaya ka. Masaya ako na masaya rin si Kim Chiu. Mahal na mahal ko siya kaya gusto ko siyang pasayahin gaya ng pagpapasaya at pag-alaga niya sa akin. Yan ang sagot ni Paolo sa mga tanong guys. Daging questions. Sa media conference para sa kanang teleserye na Alibay noong Pebrero 17, 2026, umiwas ang dalawa sa mga direktang tanong kung sila na nga ba talaga. Siyempre, iiwasan nila yan guys kasi nga iba-iba na kasing kumakalat at hindi man, kahit hindi man nila aminin yan guys ay nandyan pa rin yung kanilang pag-iwas sa mga tanong, di ba? Sinabi ni Paolo na no hard feelings at binahagi ng industriya na mausisang tanong ng press. 100 score. Sa isang viral na video clip, nagbiro si Paolo sa media nang tanongin tungkol sa real life status nila. Nagbigay siya ng score na 100, ngunit lininaw niya na hindi ito pag-aamin kundi pagbibigay lang ng score. Imbaga guys is hindi man dinirektang sinabi ni Paolo Avellino na pag-aamin yun, pero yun na yung point natin dito yung umaamin na sila pero iba lang kasi yung way ng kanilang pag-amin guys. Kim Pao World Tour 2026. Patuloy ang papapakilig ng tambalan sa kanilang mga fans sa pamamagitan ng Love Kim Pao World Tour 2026 na nakatakdang magsimula ngayong April sa US at Canada. Speculations. Bagamat may mga kumakalat na balitang engage o living together ng dalawa, wala itong matibay na basihan o konfirmasyon mula sa kanilang mga kampo. Sa madaling salita, nananatiling special friends o nasantas na pagliligaw ang kanilang status sa harap ng publiko habang patuloy na nagtatrabaho sa mga magkasunod-sunod na proyekto. Kaya nga, gusto nyo bang maraman ang schedule ng mga Kim Pao sa world tour sa ibang bansa?
Kaya abangan natin guys, pero in fairness, kahit tinatago nila yung kanilang sekreto, ay wala pa rin baong tinaamoy guys. Kim Chiu nagsisilos nga ba sa mga nalilink na babae kay Paul Haverino? Ito guys sa kasalukuyan ngayon, April 2, 2026, walang kumpirmadong ulat na nagsiselos si Kim Chiu sa mga babae. Inuunay kay Paul Avellino. Sa katunayan guys ay madalas nilang idaan sa biro at kilig ang mga moment ng mga tao tungkol sa kanilang selos at relasyon. Narito ang mga detalye tungkol sa kung paano nila inharap ang issue ng selos sa ibang tao. Hindi ako selosa. Sa isang panayam noong May 2025, direktang sinabi ni Kim Chiu na hindi siya selosa. Jealous type ang tawag niya at iniiwasan niyang magiging selosa sa isang relasyon. Secured and trusting. Ayon sa ulat mula sa Philippine Star, kumpara kampante at secured si Kim sa kanilang partnership ni Paolo. May pinahalaga nila ang kanilang paglago bilang magtambar sa trabaho at personalidad or personal na buhay. Handle with logic. Si Paolo naman ay napapahayag na mas gusto niya maging lohikal at prangka. Kung may nararamdaman man siya na hindi maganda, mas pinili niyang tanongin agad ang partner kaysa magselos ng walang basehan. Social media kulitan. Sa halip na magselos, mas nakikita ng mga fans ang kanilang asaran sa swapmate to social media. Halimbawa, noong March 2026 na nag-viral ang kanilang kulitan kung saan tinawag pa siyang jowa kulit dahil sa dalas nilang magkasama kahit walang trabaho. Supportive environment. Sa kabila ng mga blind items o chismis tungkol sa secret girlfriend ni Paolo, patuloy ang mga pagpapakita ng suportan ni Kim sa kanya guys. Kaya gaya ng kasama niya sa gym at mga work tour event nila guys. Sa madaling salita, mas pinipili nila o ni na Kim Chiu at saka si Paolo na panatilihing positibo at puno ng tuwala ang kanilang ugnayan sa gitna ng intriga at social peace. Bago natin tapusin yung ating updates guys, ay gusto ko naman mapasalamat sa mga senior citizen dyan na palagi nanonood sa atin guys. Maraming salamat po sa inyo kasi kayo po yung ating taga-masugit na fans at lagi nanonood sa atin guys. Bago natin tapusin yung ating updates guys is paki-like and share and watch naman po yung ating YouTube channel at please tapusin po hanggang dulo guys and always think positive and pray to the God kasi may pagiging positibo ay makakagaan po yan sa pang-araw-araw natin. Maraming salamat guys at God bless po sa ating lahat.